Gusto niya lang ako na manatili sa ilalim ng saya niya kahit alam niyang hindi na ako masaya. Kaya naman pala ganoon na lang niya ako kung ipagtulakan sa mayayamang magkakapatid. Kaya rin pala ganoon na lang siya kung pigilan ako sa mga pangarap ko. Lalo na kapag sa usaping paglayo. Ayaw na ayaw niya na pag-uusapan na kapag tapos ko na ang kolehiyo'y magmamaynila ako na may labis na pagtutoy niya. Mas gusto niya makapangasawa ako na lang ako ng mayaman kaysa magtrabaho. Ngayon, ayaw mo pa rin bang maniwala sa amin na hindi ka talaga anak ng inang mo? May hamong tanong ni Pancho. Nakatingin lang ako kay inang at hindi ko pinansin sa Pancho. Hindi kita nanay. Sa akin na mismo nang galing. Bumakas naman ang pagguhit ng sakit sa mukha ni ina ngunit pinilit kong wag magpadala sa pinapakita niya. Ang tunay na magulang hindi yun kayang gawin sa anak niya. Umiling ako at pigil na ang luha ko sa pagkakataong ito dahil ubos na. Wala na akong mailuluha pa. Hinayaan niyo ko si Daniel na gawin sa akin ang gusto niyang gawin. Nagpabayad kayo sa kanya tumanggap ng ganoong kaliit lang na halaga. Kapalit ng aliw niya. Anak, patawarin mo si nanay. Hindi ko kayo nanay. Natigilan siya. Huwag niyo akong tawaging anak. Hindi ko kayo nanay. Sa pagkakataong ito ay may diin na sa boses ko at kita ko kung gaano ito nagbimistulang patalim sa kanya. Wala akong magulang na hinayaan lang ako na basta pagsamantalahan. Alam niyo na ang pwedeng gawin sa akin ni Daniel sa oras na masolo niya ako pero nagawa niyo pa rin na magpabayad sa halagang ganun lang? Ano bang klaseng ina kayo kung matatawag? Labis-labis ang hinanakit na nararamdaman ko. Patawarin mo ako. Patawad. Nagsusumamo siyang gumapang sa akin at niyakap niya mga binti ko. Sinikap kong maging matigas. Sa tingin niyo ba, matapos na mga nalaman ko at mga ginawa niyo, magagawa ko pa kayong ituring na isang ina? Batid ko ang labis ko ng katagasan. Eunice! Tawag niya sa akin at masumigpit pang hawak niya sa mga binti ko na tila ayaw na niya akong bitawan. Guard! Mariin tawag ni Ma'am Sorella sa mga gwardya ng mansyon at alam na ng mga ito ang gagawin. Kinuha nila sa inang at inilayo sa akin habang ako'y nakatingin lang sa nagsusumamo niyang mukha. Napapaisip tuloy ako kung tunay ba mga luhing pinapakita niya sa akin o dahil lang alam niya na sukol na siya ngayon at wala na magagawa pa. Simula po ngayon, huwag niyo na akong tatawaging anak. Dahil wala akong magulang na ang nais ay kapahamakan sa akin. Huwag niyo na rin akong tatawagin sa pangalang Eunice. Dahil hindi yan ang aking totoong pangalan. Pakas ang sakit sa kanyang mukha. Nang marinig ang sinabi ko at tuwa naman para kina Pancho o mas tamang tawagin kong Kuya Kihan at sa mga tunay kong magulang. Simula ngayon babaguhin ko na ang takbo ng aking buhay. Iiwan ko ang naging buhay ko kasama sina inang at amang. Kakalimutan ng lahat ng mga masasalimuot na yugto ng aking buhay. Masakit mang tumalikod sa mga taong tumayong pamilya ko. Kailangan kong tatagan dahil bali-balik na rin man ang pangyayari. Ginawa nila iyon dahil sa personal nilang interes na sila lang ang makikinabang. Hindi dahil mahal nila ako o itinuring nila akong tunay na anak, kundi dahil pera lang ang katumbas ko para sa kanila. Gusto kong kalimutan ang lahat-lahat ng mga hindi magagandang nangyari sa aking buhay kasama ng mga taong naging parte nito. At kailangan tanggapin ko kung sino ba talaga ako, kung kaninong pamilya ako dapat nabibilang. Idadaan ko na lang sa malalang pag-iyak ang nararamdaman ko. Ni hindi sumagi sa isip ko na mangyayari ang ganitong araw. Tila isang nagbistulang panaginip ang lahat. Hindi ako tunay na anak. Nabibilang ako sa isang marangyang pamilya. Ang binata na dayo lang noon sa amin na yun ay siya palang nakatatanda kong kapatid. Si inang at amang na kinamulatan kong mga magulang, hindi ko pala totoong ina't ama. Mga dating nanilbihan sa mga pamilyang Damarciaga at isang nakaw na sanggulang ako noon na lumaki sa poder nila. Sa lugar ng probinsya Biliran kung saan hindi naman pala dapat ako naninirahan. Sa nayon na Santillan ang nagmamay-ari.
Parang isang panaginip na hindi ko alam kung hihilingin ko bang magising pa ako o yakapin na lang na ito talaga ang totoong buhay ko. Napakasakit na ang tinuring kong ina ay isa palang bugaw ng mga kababaihan noon at nagawa niya iyong gawin sa akin kay Daniel. Nagpabayad siya dito para mariin na lang akong napapikit. Ibig sabihin ng gabing iyon na umalis siya, may plano na sila ni Daniel na hating gabi ay ako'y gagapangin. Gagawin ang gusto sa akin. Napaka mga walang hiya. Hindi ko mapigilang mapuot. Kung hindi dahil kina Dexter, Pancho at Dylan, malamang sa malamang ay tuluyan ang nakuha ni Daniel ang lahat sa akin. Isang pangyayari na hindi katanggap-tanggap. Nakakasikip ng dibdib at ng paghinga. Naikuyom ko na lang ang dalawa kong palad habang nakatanaw sa police mobile na kung saan nakasakay si Inang at nakasunod ang sandamakmak na bantay ng mga Damersyaga. Huminga ako ng ilang segundo ko na palang pigil ang paghinga ko dahil sa paninikip ng aking dibdib na halos hindi na ako makahinga sa dami ng nangyari. Nanginginig ang balikat ko dahil kahit na anong pigil ko sa pag-iyak, hindi ko magawa. At tanging pagikbi at pagkuyom ng dalawa kong palad lang ang tanging nagawa ko habang nakayuko at panay lang ang bagsak ng aking mga luha. Pakiramdam ko kahit wala akong sakit sa puso. Ngayon mismo sa mga oras na ito, aatakihin ako. Dahil ngayon ko lang naramdaman ang labis na tensyon buhat ng pangyayari at hindi ko talaga magawang tanggapin. Tila ngayon lang nag-sink in sa akin ang lahat-lahat. Kung kanina'y natulala ako at namamanid ang pakiramdam. Ngunit ngayon ko naman naramdaman ang lahat-lahat ng sakit at sama ng loob na may halong matinding puot. Puot para sa mga taong minahal ko ngunit nagawa ito sa akin. Na pera lang palang katumbas ng halaga ko sa kanila. Ganun kaliit na halaga nga lang. Jihan. Malamis na tawag sa akin ni Kiha na hanggang ngayon hindi ko pa rin mahimigan na akin nga ang pangalang iyon. Hanggang ngayon naninibago pa rin ako. Nahirapan akong imulat ang sarili kong isip sa kung anong katotohanan na dapat ko lang tanggapin at paniwalaan. Parang mas gusto ko pa rin tawagin nila ako sa pangalang na kasanayan ko. Eunice. Kahit na ang taong nagpangalan sa akin ito ay ang mga taong silang lumoko sa buong pagkatao at inalisan ako ng karapatan na makilala ang tunay kong mga magulang. Dinala ko ni Kihan sa kanya at inihilig ang ulo ko sa kanyang dibdib. Hinagod niya ang buho ko. Naramdaman ko rin ang pagyakap sa akin ni Ma'am Sorella na hindi ko pa rin kayang tawaging mama. At si Sir Kahit na hindi ko pa rin magawang matawag na papa. Umiyak lang ako ng umiyak sa dibdib ni Kihan habang yakap nila akong tatlo at hindi pinaparamdam na mag-isa lang ako. Ang init ay pinaparamdam nila sa akin. Nagmistulang isang mahika dahilan ng unti-unti kong pagtahan. Nagangat ako ng tingin kay Kihan. Pancho. May pagikbi kong tawag sa kanya. Kuya. Muli akong mas napaiyak nang tawagin ko siyang ganoon at siya'y naluhati nang marinig niya ang tawag ko sa kanya. Pakiramdam ko siyang makukuhanan ko ng lakas sa pagkakataong ito na mahina ako. At siya lang ang tanging makapagpapagaan ng loob ko. Ngumiti siya habang nanunubig din ang mga mata at bakas ang tuwa nang tawagin ko siya sa ganoon. Tumango-tango siya na batid niya na magiging maayos din ang lahat. Everything will be alright. I'm here. Papa and Mama are here also. Always remember that there's a sun after the storm. You have to be brave and strong not for us, but for yourself. Pagpapagaan niya ng loob ko na may kasama ring pagpapayo. Muli ko siyang niyakap. Pakiramdam ko palagi ako ligtas sa mga bisig niya at ito ang kagaya niya. Ang kailangan ko ngayon. Kailangan ko ng matibay na makakapitan at isang tao. Mga taong kaya at handang manatili sa tabi ko at hindi ako kayang saktan. Jihan. Malamyos ang boses na tawag naman sa akin ni Ma'am Sorella. Pinalis niya mga luha ko at iniharap niya ako sa kanya. Nang bumitaw ako sa yakap ni Kihan, puno ng panunuyo ang mga mata niya. Sa dami ng laman, hindi ko mabasa kung ano-ano iyon. Hindi ka namin pinipigilang umiyak at ilabas lahat ng iyong saloobin. Pero sana, after all this, ay matuto kang tumanggap.
We all know life is unfair. Yun ang katotohanan, anak. At ang tagal namin na nangulila sa'yo kaya hiling namin na sana'y matanggap mo rin kami ng papa mo. Puno ng pakiusap niyang sinabi at tumagal ang titig ko sa kanya. Panandali ang nawala sa isip ko mga sinabi niya dahil habang tumatagal, lalo siyang gumaganda. Hindi ko lang din lubos maisip na may ganito ako kagandang ina. Pilit ko pa man ding sinasabi sa lahat noon, sanayo na kamukha ko si inang pag mayroong nagsasabing hindi ko ito kamukha. Ngunit sa uli tinatawanan lamang nila ako. Napakalayo daw ng aming mukha ni inang at ngayon nakilala ko si Ma'am Sarela. Ngayon ako nalinawan na ni katiting ay hindi ko naging kamukha si inang. Pinamatured lang si Ma'am Sarela at ako na siya. Masasabing halos iisa nga lang kami na mukha, magmula sa mga mata niya, ang ilong at ang perpektong labi. Walang kapangitang mababakas sa kanya. Lahat maganda at natural. Ma'am Sarela, hindi ko po kasi... Napayo ko ako dahil hindi ko mabigkas ang gusto ko sabihin sa kanya. Hindi ko po kasi akalain na... Shh! I know anak. Hindi ka namin minamadali pero sanayan mo na rin ang sarili mo na sa mula ngayon ang tawag mo sa akin, Mama. Kay Kahin ay Papa. Kahit yun lang muna sa ngayon. Malaking bagay na sa amin yun. Malamyos ang kanyang boses at nagsusumamo ang mga mata. Tumingin ako kay Sir Kahin na magaang umiti sa akin at kay Kihan ang umiti rin. Batid nilang matututo nga akong sanayin ang sarili ko sa pagtawag sa kanila ng ganoon. Nahihiya po ako. Pag-amin ko, sabay na payuko at nag-iwas ng tingin sa kanila. Mayayaman po kayo tapos ako. Lumaki po ako sa nayon at hindi po ako laki dito kaya hindi ko po alam. Pakiramdam ko po ay hindi ko nababagay sa ganitong... Nagangat ako ng tingin para tingnan ang labas ng mansyon. Kagarang buhay at tirahan. Nagkatingin na naman ang mag-asawa at si Kiha naman ay napabuntong hininga lang na parang naiirita siya ngayon na ganito ang sinasabi ko at tumatakbo sa isipan ko. We don't want you to think that way. You think low of yourself. Our world is your world too. Saway sa akin ni Kihan. Hinawakan naman ni Ma'am Sorella at Sir Kahin ang kamay ko. Pinagtigisahan nila at sabay nilang hinawakan na magkabila kong pisngi. Listen, anak. Kuha ni Mr. Kahin sa atensyon ko. This is your life, your house, and our world is yours too. Lumaki ka man doon sa probinsya, siguradong masasanay ka rin dito sa atin. Nandito kami ng mama at kuya mo para alalayan ka sa mga paninibagong nararamdaman mo. And baby, don't worry about everything. Kami nang bahala sa lahat. All you have to do is to relax and feel yourself at home with us. Huwag mo ituring ang sarili mo na iba sa amin. Na iba kami sa'yo. Everything is now settled at ang kailangan mo lang namang gawin, masanay at tanggapin ang bago mong buhay kasama kami na tunay mong pamilya. Saad naman ni Ma'am Sorella. Nahiyaman ako'y kailangan ko silang pasalamatan. Marami pong salamat, Ma'am. Mama. Papa. Panabay nilang pagtatama sa akin dahilan para patigilan ako sa pagtawag sa kanila ng Ma'am and Sir. Dumako naman ang tingin ko kay Kiha na sumanya sa akin na sabihin ko ang gusto nilang itawag ko sa kanila. Pakiramdam ko ay awkward tuloy. Nakakailang ang pakiramdam ko. Tumikim si Kiha nang hindi pa rin ako nagsasalita at batid niyang naghihintay ang mga magulang niyang magulang ko rin. Nahihiya po kasi talaga ako. Batid ko ang labis kong pagkailang pero nang bumuka sa lungkot sa mga mukha nila ay kaagad ako nakaramdam ng pagkaaligaga. Ang sabi nila ni hindi nila ako mamadaliin, tanggapin sila. Pero gusto na agad nila mama at papa na rin ang tawag ko pero kung iisipin, wala namang masama sa halip, yun naman talaga ang tama. Kung ito makapagpapasaya sa kanila, sige. Ma, para akong bata ngayon lang matututong magsalita. Hindi ko tuloy maiwasang mainis sa sarili. You can say it, baby. Come on. Saad ni Ma'am Sorella na may ginawa akong baby na tinuturuang magsalita at tawagin siya sa gusto niya. Come on, you can say it, little sister. Saad naman ni Kiha na gustong-gusto ring marinig ang pagtawag ko sa kanila. Mama,
Matapos ko yung mabigkas ay nagulat ako nang yakapin ako na mahigpit ni Mama at malawak ang naging pagkakangiti ni na Pancho at Sir Kahin. You don't know how it makes me happy. Ako naman, honey. Si Mr. Kahin na siya naman daw ang tawagin ko ng Papa, kaya binitawan na ako ni Mama at hinarap siya. Para nila akong ginagawang batang laruan. Hindi ko tuloy maiwasang manginit ang magkabila kong pisngi sa hiya. Narinig ko na naman ang pag-ubo ni Kihan para itago ang natatuwa niyang ekspresyon. Kaya makahulugan ko siyang tiningnan at sinuplaan niya ako ng tingin at senyas. Napagbigyan ko na lang ang mga ito sa tagal kong nawala kaya naman sabik sila. Tumikim muna ako at naiilang man, ibinaling ko ang tingin kay Mr. Kahin na naghihintay sa akin na marinig naman ang pagtawag ko sa kanya. Umiba muna ako sandali ng tingin at inilagay ang dalawa kong kamay sa aking likod. Papa, kagaya ni Mama niyakap niya rin ako ng mahigpit matapos ko siyang tawagin na para bang isa yung musika sa kanilang pandinig. Tumagal ang yakap niya sa akin. Ang tagal-tagal naming hinintay ng Mama mo ang pagkakataong ito, Jihan. You're now here with us. Walang mapagsidla ng saya ang aming nararamdaman. Bagyang gumaralgal ang boses niya. Unti-unti gumanta rin ako ng yakap. Ang pakiramdam na ito, pakiramdam na kagaya ng nararamdaman ko sa tuwing ako ay yakap ni Kihan. Pakiramdam na ligtas na ako mula sa lahat. 1 month later. Third person's POV. Your brother is in jail for a month. Wala ka bang balak na iatras ang kaso, ha, Dexter? That woman is nowhere to be seen but the case is still running. Nanggagalait ang bungad ng kapapasok lang na sa Theodore sa study room ng panganay na anak. Nahilot naman ni Dexter ang kanyang gitnang ilong nang alisin niya ang suot niya na reading glass matapos ng pagalit na bungad sa kanya ng kanyang papa. Pagod siya sumandal sa sandalan ng swivel chair and he closed his eyes. He's busy finding her girl. Isang buwan na rin simula nang mawala si Eunice kasama na lalaking iyo na si Pancho. Walang report kung saan lugar ba nito dinala ang dalaga. Even the background of that guy is still unknown and a mystery. Walang makuhang impormasyon ng mga tao niya ngunit pakiramdam niya ay hindi ganoon. May hindi tama rito. Something smells fishy here. That guy is still unidentified by his investigators' reports. O may humaharang? Duda siya sa pagkatao ng binatang iyon na noon ay salta lang pala sa kanilang lugar. Hindi talaga tubong taga rito. I have to go to Manila as soon as possible. Saan niya't binaliwala ang mga sinasabi ni Theodore. Hinalughog na ng mga tao niya ang buong probinsya ngunit walang bakas ng dalaga at duda siyang wala na ito sa probinsya. Kung kasama nito ngayon ang lalaking iyon, malamang inilayo siya mula rito. At anong gagawin mo naman sa Maynila? May problema tayong kinakaharap dito. Ikaw ang sumisira sa reputasyon ng pamilya. You yourself imprisoned your own brother just because of that filthy woman. Nagngangalit pa nitong saad sa kanya na ikinapanting ng tenga niya. Eunice is not a filthy woman. Kung may marumi man dito si Daniel yun. At tama lang talaga siyang makulong na magtanda. Matigas niyang pananalungat sa sariling ama. Kapatid mo si Daniel. For Peter's sake, Dexter. Kapatid nga. Pero pinakaalaman niya ang babaeng pagmamayari ko. I already told you pa. Hindi niyo ako katulad na hayaan lang ang mga maling gawain. Daniel must pay for what he did to my woman. Kung sa inyo kaya gawin ang ginawa niya, ano magiging aksyon niyo? Natigilan naman si Theodore sa sinabing pambabaliktad sa kanya ng anak. Sabay na pahinga na lang siya ng malalim para pababain ang pagtaas ng kanyang alta-presyon. Kung si Mama kaya ang gawa ng kahalayan ng kapatid niyo, ano kayang mararamdaman niyo? Magsasawalang bahala din ba kayo? At paano ko si Lolo naman magsalita sa inyo kung paano kayo magsalita sa akin? How you might feel about that? Saan pa ni Dexter para usigin ito na maling kampihan nito si Daniel? Hindi siya magawang sagutin ng ama niya at bakas dito na hindi maapuhap ang salitang sasabihin kaya natawa siya. Nakakalalaki, hindi ba pa? Now, I'm doing my part to give her justice kahit wala siya dito. Hindi niyo alam, malapit na akong mabaliw sa kakaanap sa kanya. Parang biglang sumabog sa Dexter nang muling maalala ang paghahanap kay Eunice. Napaila mo siya gamit ang dalawang palad, sabay tumayo at nagpabalik-balik ng lakad sa kanyang lamesa. Nasabunutan na rin niya ang sarili. He's stressed.
Nagsasabay-sabay ang mga iniisip at nararamdaman niya. Dumagdagdag pa ang papaniyang kay Daniel nang may pakialam. Idagdag din sa Aling Felicia na bigla-bigla na lang ding nawala at naglaho na parang bula. Ang mag-inang Felicia at Eunice ay hindi na ngayon makita o mamataan sa nayon at sabi ng mga nakakita, may mga kalalakihang desente ngunit mga armado ang kumuha kay Aling Felicia at dinala sa kung saan. Malakas niyang nahampas ang lamesa. He frustratedly bowed his head. Iniisip kung ano ba nangyayari. Palagay niya iisang tao lang din ang kumuha rito. That guy named Pancho. Siya ang huling kasama ni Eunice at malamang ito rin ang may pakana sa pagkawala ni Aling Felicia. Kaya kailangan niya makaluwas kaagad ng Maynila. Magbabaka sakali doon dinala si Eunice at hindi rin siya pwedeng dumito lang dahil kailangan na rin niyang asikasuhin ang mga negosyo nilang ilang linggo niya nang napapabayaan dahil abala siya sa paghahanap sa dalaga. Siguraduhin mong kaya mong maatim na nabubulok ang kapatid mo sa kulungan. Kapag may nangyaring masama, kaya lumaking ganyan. Kinukonsente niyo sa mga kalokohan niya. Noong ako ang kasama nila ni Dylan sa ibang bansa, hindi nila magagawa mga asal nila. Pero nang umuwi na dito sa Pilipinas sa mga iyan, diyan na naman tumigas sa mukha niya ni Daniel na parang nakawala sa hawla at dinaing pa nung isa. Ang tinutukoy niya ay sa Dylan na panganay pang mag-isip kesa sa kuya nito na si Daniel. Hindi ko kinukonsente sa Daniel. Pinagsasabihan ko yan. Sadyang matigas lang ang mukha. Depensa ni Theodore na hindi niya kinukonsente ang anak. Oh? Alam niyo palang ganyan katigas sa mukha niyan. Kaya bakit yung kinakampihan matapos siyang gumawa ng katarantaduhan? Patuyang tanong naman ni Dexter sa ama niyang halatang may kinikilingan. Kilala niyo ho ako pagdating sa pagdedesisyon. Kapag sinabi ko. Wala nang makapagpapabago pa ng isip ko. Daniel has to learn his lessons at abutin man siya na dekada sa kulungan. Puno ng otoridad pa niyang sinabi na hindi alintana ang paghihirap ng kapatid sa loob. Pagdating sa nagdedesisyon o kahit saan mang bagay, kahit si Theodore na sariling ama nito hindi mababago ang isip niya. Hindi siya nagpapadikta kanino man, kahit sa mga magulang niya pa, dahil meron siyang sariling paniniwala. Ganyan ka ba katigas? Para lang sa babae makakaya mo na magdusang kapatid mo doon? Pilit pa rin panguusig at nangungonsen siya ni Theodore sa anak at nagbabaka sakaling tabla nito ng habag. Paulit-ulit na lang tayo, Papa. Kailangan nga niyang pagdaanan iyan ang matuto siya sa pagkakamaling nagawa niya. At hindi naman pagdudusang matatawag iyan kundi pagbabayad. Saad ni Dexter bilang pagbibigay linaw para naman mas maintindihan ng papa niya ang pinanggagalingan niya. Napailing na lang si Theodore, batid ang pagkadismaya sa anak niyang panganay na ubod ng tigas na hindi niya malaman kung kanino ba nagmana. Sinisisi niya ang babaeng iyon na si Eunice. Binibilog nito ang ulo ng panganay niya. Sigurado siya na inakit lamang nito ang mga anak niya at ito namang si Daniel na puno ng kalokohan sa katawan na hindi na nakapagpigil. Stupido! At kung iniisip niyo ngayon na nagdudusa si Daniel sa loob habang hinihimas ang rehas, pues walang-wala iyon sa trauma na inabot ni Eunice sa mga kamay niya. Dexter exclaimed frustratedly. And you know what, Pa? I am still considering him as my brother. Dahil kung hindi, I already shot him right on his head. Walang bakas na pag-aalinlangan kay Dexter at diretso lamang ang tingin sa mga mata ng kanyang ama. Nabatid niyang wala siyang sasantuhin kahit sino pa at pasalamat lang din ito na nakakapag-isip pa siya ng matino. Nagtagis na lamang si Theodore habang nakikipagtitigan sa nagangalit ng mga mata ng anak. Matapang at matigas ang ekspresyon ng muka ni Dexter ngunit kita niya kung gaano na ito kapagod at kung gaanong namumroblema dahil lang sa kakahanap sa isang babaeng ayaw namang pahanap. Dexter visited Daniel in jail at nagulat siya na makitang puro pasa ito sa muka at putok ang magkabilang sulok ng labi. Who did that to you? May himig ng galit at pag-aalala niyang tanong sa kapatid habang ito ay nakatingin lang sa malayo. Oo, gusto niya itong pagbayarin sa nagawang kasalanan pero hindi niya gustong makita na mapag-initan ito ng kapwa preso. Why did you ask? Hindi ba't ito ang gusto mo mangyari sa akin? Ang mabugbog ako? Nagutos ka ng mga tao para ipabugbog ako dito sa loob, hindi ba? Tapos may gana ka pa na magtanong kung sinong gumawa nito sa akin? Balik nitong tanong sa kanya nang hindi pa rin siya nito tinatapunan ng tingin. Bakas ang sama na loob sa kanyang kuya. Nangunot naman ang noo ni Dexter.
Bakit ko naman ipag-uutos na ipabugbog ka? Yes, I want you to pay for what you did to Eunice. Pero wala akong inutusan ng mga tao para ipabugbog ka, para gawing mahirap ang buhay mo rito. Tapat na pagtanggi niya sa akusasyon ng kapatid. Hindi pa rin siya ginagawa na ng tingin nito at nanatiling nasa malayo ang tingin at kay lalim ng iniisip. Nakakaramdam naman siya ng awa para dito dahil balibalik na rin man ang mundo, kapatid niya pa rin ito. Ang kaso lang ay kailangan talaga niya na panindigan na naging desisyon niya. Ang mali ay mali. Nakagawa ng kalapastanganan ang kapatid niya sa babaeng kanyang iniibig, kaya natural lang na pagbayaran nito ang nagawang kasalanan. Pero iniisip niya kung sino gumawa kay Daniel nito. Siya pang pinagbibintangan nitong gumawa sa kanya, na nag-utos siya ng mga tao kahit hindi niya naman iyon para gawin. Isang santilyan sa Daniel kaya wala magtatangka na kung ano rito. Ngunit may mga malalakas ang loob na gumalaw sa kanya sa loob. Daniel, hindi ako may gawa niyan sa iyo. Hindi ko yan para ipag-utos. Nakakulong ka na nga, pahirapan pa ba kita? Ginawa mo naman akong walang pusong kuya. Sad ni Dexter bilang depensa sa sarili. Suminghal sa Daniel. Sa pagsampa mo pa lang ng kaso sa akin, doon pa lang wala ka ng puso para sa akin at nagawa mo pa ako ipakulong sa mabahong lugar na ito. Puno ng sama na loob na tugon nito at bahagya ng umigtingang panga. Maintindihan ko pa sana kung si Eunice o si Manang Felicia ang nagsampa ng kaso sa akin. Pero ikaw pa talaga na kapatid ko. Saan pa ni Daniel sabay na ikuyumang kamao kasabay ng pagyuko. Lumamlam naman ang mukha ni Dexter at nanaigma ng pagkahabag niya para sa kapatid. Kailangan niyang tigasan ang sarili. Hindi niya babawiin na naging desisyon niya. Mamaya pagkatapos ng pag-uusap nila ay kakausapin niya naman ang mga jail guard para alamin kung sino mga gumalaw sa kapatid niya dito sa bilangguan. Alam ng lahat kung sino si Daniel pero may mga naglakas loob pa sa kita ng isang santilyan. Kaya siya nagtataka. Hindi niya alam pero iba ang kutob niya dahil walang pwede na manakit dito kahit pasabihing nakagawa ito ng kasalanan. Wala ni isa sa kanila ang may karapatan na pagtulungan ng kapatid niya na ngayon ay mahina at walang laban kumpara sa dami nila at dahil pare-pareho pa silang mga bilanggo dito. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Eunice is still missing and Manang Felicia is missing too. She was taken away by a group of armed men. Natigilan naman si Daniel sa narinig. Pati si Manang nawawala. Kinuha ng mga lalaking armado. Pagtatama nito sa narinig at hindi makapaniwala sa ibinalita ni Dexter. Yes, nawawala pati ang ginang. But my men are still searching for them. Patuloy ko pa rin pinaimbestigahan si Pancho. And guess what? Wala silang maibigay na impormasyon patungkol sa lalaking iyon, which is odd. Saad ni Dexter dahilan para mapaisip bigla sa Daniel. Sino naman ang dadakip kay Manang? Pero may lead na ba mga tao mo kung sino ang nasa likod ng pagdukot? Si Eunice. Ano naman ang balita sa kanya? May himig ng pag-aalala kay Daniel nang mabanggit si Eunice. Sa isang buwan niyang pananatili dito sa kulungan, marami na siyang napagtanto at sasingsisi siya sa lahat ng mga nagawa niya sa dalaga. At kahit na anong isip niya kung paano siya nito mapapatawad ay alam niyang malabo na iyong mangyari. Idagdag pa na nakagawa pa siya ng isang kasalanan. Nang bayaran niya si Manang Felicia dahil humingi ito ng kaukulang halaga ng gabing iyon. Sa katunayan niyan, wala siyang balak puntahan si Eunice ng gabing iyon. Nang makausap niya si Manang Felicia na nangangailangan ng pera ng mga oras na iyon, bayad daw sa pangmatrikula ni Eunice sa eskwelahan. At ang kapalit, pwede niya daw puntahan ang anak nito kahit hating gabi na at gawin ang gusto sa anak niya na kahit si Daniel mismo ay ikinagulat iyon. Paano magagawa at masasabi iyon ng isang mabuting ina? Lumabas na parang bugaw ito ng sariling anak. Sadyang nagkataon lang na pagka-uwi niya galing sa Gimi kasama mga kaibigan ay sinalubong siya kaagad ng galit niyang kuya at pinagtatadtad siya ng suntok sa muka at doon na nga nag-umpisa ang kalbaryo niya hanggang sa nawala na rin siya sa sarili at nabaril ang sariling kapatid. Wala siyang dapat balak puntahan si Eunice ng gabing iyon kahit alam niya na nag-iisa lang ito sa bahay. Dahil masyado na siyang lasing at may likas siyang gilas. Ngunit dahil wala na siya na ibang mapupuntahan at nataranta na may kasamang takot, pinuntahan niya ito at dito sinisisi ang mga nagawa niya kahit na siya talaga ang gago at gumawa ng mga katarantaduhan.
hanggang sa nawala na siya sa katinoan ng tuluyan. Nagdilim na ang paningin niya dahil na rin natukso na siya sa gandang taglay nito at kamuntika na nga niya talagang magahasa ang dalaga. Yes, he gave man ng Felicia money pero hindi niya inisip na bayad iyon para kay Eunice. Bigay niya lang iyon sa ginang dahil mukhang matindi ang pangangailangan nito ng araw na iyon. Hindi iyon bayad para sa puri ni Eunice. Kahit pa sinabi mismo ni Manang na pwede na niyang gamitin ito. Pero wala siyang balak na gawin iyon sa dalaga ng gabing iyon at ayaw niya nang maulit pa ang nagawa niya dito nang masaktan niya ito na agad din niyang pinagsisihan kinalaunan.